Nagdala yung school mo ginagawa. Kapalig. Tapos, gala. Oo daw eh. Nay! Namumuti ka na. Namumuti, namumuti. Hindi natin patagalin, bigyan ko na kayo ng alam. Ayun Nay, nagpunta ako dito para sa allowance sila. So bibigay ko na. Tapos alis na ako. Allowance siya, may allowance sa kayo. Bigyan ko kay mama. Ikaw sa school mo po sa... Ngayon po. Masaya. Ha? Ano yung okay? Masaya po. Dahil? Nakapag-aral. Matuto. Wow, mabuti. Nakakapag-aaral ng mabuti. Yan. Ikaw po sa... Ano? Slow. Ikaw sa school mo. Slow. Ano masasabi mo, Nay? Masaya po ako dahil binibigyan niyo po ng pang-alaman sa mga bata. Ngayon po nakapag-aral sila, nakapasok po sila ng mga na ibili na po ng pagkain nila. Yun lang ha, at least kahit pa paano makapag-aaral kayo at tuloy-tuloy yung school ninyo. Yun nga po ang gusto ko sa kanila, makatapos man lang po sila kahit high school. Oo, kahit pa paano may mga nag-guide naman sa inyo. Kami naman yung nag-guide pa unti-unti. So ang hiling namin, huwag kayo magbubulakbol. Yan. Focus kayo sa aral, pag-aaral. At nakikita niyo naman po yung background natin. Sarado na nga. So ayan ay, sa isang araw na lang natin yung bubuksan. Bubuksan lang naman. Para sumingaw. Pag binuksan natin yan, ano, hanggang doon na lang. Dahil nga hindi ako nakabisita dati, hindi ko kayo nag-guide. Hindi ko kayo nagabayan. Siguro naman kahit hindi ako makabisibisita, sabihin natin hindi man ako makabisibisita dito, sana yung binigay ng mga kabusuan natin is maano ninyo, maalagaan ninyo. Ayaw ko hirap ng buhay. Pero noong meron kayo, ay nung meron ito, di ba? Diyan na kayo nakukuha. Medyo maalwan. Eh nung nawala, Nahirap na po ulit. balik uli. Eh kung hindi nyo aalagaan, ano na mangyayari uli? Balik uli sa ganon. Kaya parang leksyon sa amin. Leksyon. Minsan kasi sa ating buhay, hindi na kailangan pang masabi natin na magkakaroon tayo ng leksyon o lesson learned, ika nga, kung gagawa tayo ng ikakaano natin, ikakadaw natin. So kumbaga parang i-advance yun na yung utak ninyo na what if hindi ko alagaan yung mga bagay na ito na binigay. Ano mangyayari? Balik uli siguro ako. Parang i-adjust nyo lang yung pag-iisip nyo. Kailangan gano'n. Hindi ko kasi naisipan noon. Kayo naman mga bata, sana pangalagaan nyo din. Dahil kahit hindi man na nagagabayan ni Nanay Melanie, kayo lahat o yung tindahan, sana magkaroon din kayo ng concern kasi para sa inyo yun. Bunso, para sa inyo. Hindi ko kasi hilig yung magsasermon. Kasi sabi ko nga, pag nagbigay naman kami, okay na doon. Ang inaano ko lang, isa na, alam ko sobrang hirap ng buhay. Sobra, as in. Pero kailangan nyo talagang gawin yung bagay na to para yung hirap ng buhay na yun mabawasan. Oo. Tulungan, bawat isa. Hindi sa negosyo nito, alam natin maliit lang yung kita. Maliit lang yung kita. Pangalawa, maliit lang din naman yung pwedeng yung makuha. Pero at least, may panggagastos kayo. Sa isang araw, yung tinda mo, yung naglalako ka, Nay, magkano kinikita mo sa isang araw? Ang isang po, pinakamalaki po yung 200. 200. O si, Ako. paguran. Pero kung ikaw, sabihin na natin sa isang tindahan siguro naman, kikita ka naman kahit pa paano makikita ka. Tulad kanina, may dumaan dito, doon nabibili sa labas. O sa halip na dito, bumili.
Sayang din. Pero, makiusap ka na lang sa mga kapitbahay kung kanino man na ikaw ay hindi mo na magpapautang. Kasi pag pinautang mo sa sobrang bait mo, ang tagal bago bayaran, hindi mo na napaikot. Diba ano? May binigay din kami dito. Dahil nga sa sinabi mo last time, kapag nagkatindahan ka uli, pwede mo sabayin yung tawag dito, pagtitinda ng gulay. Opo. Kahit po ano, kami pag wala po, pag Sabado at Linggo, naglalako po kami nito. Oo. So may dinala ako dito para hindi ka lakad ng lakad. Tara, sakay ka na. Ito na, hindi ka na maglalakad. May pwede ka nang gawin dito, ilagay. Pwede ka magtinda ng kung ano-ano. Pwede ka magtinda dito ng ano, mga fishball. Ito po walang upuan. Magtitinda ka ng fishball, uupo ka dito. Ito, pwede na kaya, hindi na kayo hihirapan pagtinda ng gulay, paglalakad. At welcome back. Ayan. Ano na yan masasabi mo doon sa bike? Kasi last time, di ba, sinabi mo, magtitinda ka para hirap ka sa paglalakad. Opo. Paano yung bit-bit ninyo? Bit-bit yung gulay. Gulay? Tapos, Saan nakalagay? sa basket po yung mga halimbawa talong, ang palaya, doon po sa basket. Tapos yung iba po nalalagay sa bag. Ano naman, dito naman sa balikat. Sa linggo ikaw ang kasama. Oh. Sa Sabado ito. Tapos Monday to Friday, school sila. Anong kinikita nyo sa Monday to Friday? Wala, dito ka lang sa bahay. Dito lang sa bahay. O si, pag hindi mo inaayos uli, ewan ko na lang. Sa susunod na punta ko, hindi ko alam kung kailan na kung bibigyan kita ng ano, yung masasabing mo. Kung masasabi mo pag binigyan kita, gusto mo ba? Gusto mo pa babigyan kita nito? Gusto po dahil malaking tulong po yun sa amin. Ikaw gusto mo? Opo. O ikaw Milbert, ano masasabi mo? Gusto. Bakit mo gusto? Ikaw, bakit mo gusto? Kasi po kapag tuwing napasok kami may mga anak buhay si mama. Hindi nakaano po sa bahay. O saan kayo kumukuha ng panggastos ninyo? Sabado, Linggo nyo lang kinikita. Imagine, Sabado, Linggo lang ang kita nyo. 100, 200. Tapos, Tipid na tipid nga po dahil na hindi na makabili ng ibang bilihin. pagkain pa. Pagkain pa rin pagkain. Mahuli ko lang po ng halimbawa, 1 kilong bigas, 2 kilong. Kulang po. Pag may 10, umuutang na lang sa tindahan. Kahirap po talaga. Mag-iisipin, napakahirap. O yan, may allowance na kayo. Hindi nila kayo kay nanay, no? Butas yung... Hindi yung mo. May nasilip. Tawa eh. So yan, susunod na balik ko, hindi ko alam kung kailan. Ano gusto mong... Ikaw, anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mo pagbalik ko? 1. Laman po sa tindahan. Laman sa tindahan. Opo. Ano yung laman sa tindahan? Bigas. Lata. Dilata. Extension. O, tapos... halimbawa bubuli ka ng kasi kanto dyan, binabayaran niya, hindi. Hindi. Hindi niyo binabalik ang kita. Kaya hanggang sa akala niyo stock niyo yan, hindi niyo iniisip na negosyo, hindi niyo na binabalik. Ang sinabi ko sa inyo, pag kumuha kayo ng kahit 5 biling dyan, ibabalik ninyo.
para makita ninyo. Hindi kayo kuha ng kuha. Tama mali? Tama po. O ano nangyari? Kinuha nyo yung bigas, hindi nyo binayaran. May nakain na kayo, busog na kayo, pero hindi nyo na naibalik, hindi nyo na napaikot. Tama mali? Tama po. Yung chicherya, mahilig kayo kumain ng chicherya. Pagka ng chicherya, kunwari 10 piso, pag hindi nakatingin si nanay tatay, kumukuha. Hindi nyo binayaran, hindi na napaikot. Tama mali? Oh, yan ang nangyari. Sinasabi ko sa inyo, kahit kayo ang may-ari, pag kumuha kayo na pwede nyo makuha nyo yan, babayaran at babayaran ninyo. O sabihin natin na utang, kunwari may utang kayo, ibabalik nyo rin. Ganito lang ang sitwasyon. Umuutang kayo doon, bumibili kayo doon, kaninong pera? Sa inyo din. Tama mali? Oh. Kung dito kayo, sarili nyo, at may sarili kayo, huwag yung gagalawin yung mga ano dito. Kailangan yung pera ninyo, kung may pera kayo na nakukuha sa labas, like yung pagtitinda nyo ng gulay, sa halip na bumili kayo sa ibang tindahan, dito kayo bumili sa tindahan ninyo para napapaikot ninyo. Hindi yung kuha lang kayo ng kuha, hindi porque inyo, kuha lang kayo ng kuha. O, last na to. Last ko ng tulong to sa inyo. Bibigyan ko kayo uli ng pagkakataon. Pag hindi nyo na inalagaan, talagang hindi ko na kayo bibisitahin. Ay Melanie. Okay tayo doon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bibigyan ko uli kayo ng negosyo. Kung mga may tumulong sa inyo dyan, halimbawa tinulungan kayo. Siyempre, tinulungan kayo eh. Tapos uutang sa inyo. Ano sasabihin ninyo? Papautangin nyo kasi tinulungan kayo dati nung wala kayo. O. Paliwanag po, pakinsa muna po. Kaya nyo yun. Hindi nyo makakaya yun. Kasi sasabihin ng tao na yun. Dati anong panahon na nangangailangan ka, binigyan kita, tapos ngayon may pasusumbat na. Oo. May maraming sumbatan dyan. Opo, yun nga po. Pero ngayon, paintindi nyo nilang muna. Pero kung paheheramin ninyo, sabihin nyo, ibalik nila ang ano? Pwede po, siguro, yung hindi matagal. Sige. Isang linggo, gano'n. O yan, okay na tayo doon. Okay na tayo dyan, Nay. Kayo na po ang bahala. Sige, kami na bahala. Ayan, may nagbigay din po sa inyo ng bigas. Ito, baon mo. Maraming salamat po sa lahat. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa mga lahat na nagbibigay po sa amin ng tulong. At nagbibigay po ng alangan sa mga bata. Maraming salamat po. Wala po kasi wala namang parehas po kami. Diferensya ng aking asawa. May kapansanan kaya hindi po masyadong makapaghanap buhay. Salamat po. Bibigyan po ako ng salamat pa. Kami salamat po sa lahat ng natutulungan po kami. Nauunawaan niyo po ang aming kalagayan. At kalagayan po namin, napakahirap po talaga ng buhay. Dahil ako lang po yung umaano sa mga bata na kailangan ng kanilang mga pangailangan. Sinisikap ko po na magpag-aral sila para yun lang po ang maipamana ko sa kanila. Para po hindi na nila maranasan ang hirap na pinagdadaanan nila ngayon. Maraming salamat po sa lahat. Kinuwento din ni Nanay Melanie ang buhay nila noon, mga nangyari sa kanila hanggang sa dumating ang point na ito ang kanilang kinakaharap sa buhay ngayon. Noon po nung ang asawa ko po nakakalakad pa.
Siya po'y nangingisda. Nangangawil po ng isda. Tapos ako po sa bahay lang, nag-aasikaso po itong mga bata. Tapos lagi po siyang naabot ng ulan, init sa dagat. Kaya napasma po yung kanyang buong katawan. Maghapon po siya sa dagat na abot po doon ng ulan. Yung po nagkasakit po siya, sumakit ang kanyang mga paa, tuhod. Hindi naman po nakapagpagamot dahil wala pong pera. Kulang pa yung kinikita sa amin. Bumibili na lang po siya ng gamot sa tindahan o pampalipas ng sakit. Hanggang sa lumala po yung kanyang kalagayan. Nangurong po yung mga ugat niya sa buti. Kaya hindi na po maiunat ngayon. Hindi na siya nakalakad. Nalumpo na po ng tulong yan. At ako naman po, dati po ako nakakakita. Dahil po sa panganganak ko, by not, napektahan yung mga ugat ng aking mata, nakatarata. Kaya, nawala na po ng Panginoon. Kaya po, umabot po kami sa sobrang hirap ng kalagayan. Pero sa tulong po ng Panginoon, nakakalampasan naman po lahat ng mga problema. Sa kanya lang po ako lumalapit, nagsasabi ng mga problema. At nga po kami, nagsimula na anong piling pagkakitahan ang mga bata. Primero po, naglalangis po ng niyog, nung nakakapagkayod pa ng niyog. Lalangis po, dala sa mamimili ng langis. Tapos sunod, magtinda na po ng gulay, pag may gulay. Tapos pag may isda naman. Saka yung mga nakukuhan sila sa dagat, mga sikat. Po, tinitinda po namin. Ano po pwedeng pagkakitaan? Yun. Ginagawa po namin para maibil po ng pagkain. Lahat ng pangailangan sa bahay, tipid po talaga. Hindi po namin bili yung ibang bilihin. Hindi po maibili ng bagong damit ang mga bata. Pag napapasko, hindi po sila nakakabili ng bagong damit. Tapos po, hanggang sa dumating po si Kuya Modis. Nagbigay po na. Marami. Hanggang sa may dumating po sa amin na nakilala po namin si Kuya Med. Natulungan po kami na medyo maaluan na buhay. Kaya po, hindi naman po tumagal, nawala rin. Kaya bumalik po ulit sa dati, paghihirap. Kung ako man po ibibigyan po niyo uli ng ilang pang pagkakataon na matulungan. Sana. Masasabi ko lang po. Pagkuhin ko po lahat ng aking makakaya para hindi na po yung mawala. Para ako hindi na mapahiya. Talagang hiyang-hiya po talaga ako sa nangyari. Kaya lagi pa po humingi ng tawad sa Diyos sa nangyari yun. Hindi pa ako nagpatawad sa inyo.
alam niyo yung kwento ng nanay niyo, yung sakripisyo, no? Tsaka yun nangyari. Sana alagaan ninyo pag nagbigay na kami uli, ha? Kayo magtulungan ng pamilya. Huwag kayo magiging unang pasaway. Ha? Okay na tayo. Gusto ko ba sabihin na once again, si Mig Simulino nung nagsasabing Happy lang. happy lang. Nay, once again, this is Mig Simulino together with Nanay Melanie na nagsasabing Happy lang. happy lang. Kaya naman, ingat, God bless, and bye-bye. Ang hirap ng buhay.